Explain mo nga kuya kung bakit may electric fan Ito ka. gagamitin namin panguha. Para mas pangsala, para mas mabilis. Saka masasala mo, mapipili mo, hindi mo kuha maliliit. Pumunta kami dito para manguha ng mga tulya. Tulya. Ang pagkasunog yung alisap. Wais ka. Okay, welcome back to another episode. Alas 11 ng basta mga bandang ganun, mga alas 11 ng tanghali ito. Ngayong araw, bago tayo simulan ng vlog natin, alis mo tayo. Kukuha na kami ng panghapunan namin. Hindi si Watod ang gagamitin natin, si Warang. Kasi pupunta tayo ng Kailugan at kukuha tayo ng mga tulya. Mamumulo tayo kasama ng mga kapitbahay namin. Kasama ko si Prisha at syempre si Kuya Sanchi na day off ngayon pero kasama pa rin natin. Diyan tayo papasok ko. Yung assistant ni Kuya Sanchi na si Jasper. Jasper Sniper. Sorry, wala akong ano. Nakalimutan ko lang. Shadow on X. Dito, ito na yon. Oh, dito na pala tayo. Ay, kung saan ako nag-seatbelt? Andito na rin pala tayo. Dito na lang sa gilid, no? O, sige, dito na lang. Ang ganda ng ilog. Hindi na makakababa yung L3 natin kasi medyo pang 4x4 na tong kalsada na to. Ang ganda. Hello! Hoy, kilala niya ako. So by first time daw. Mukhang malalim siya, no? Hindi ako papayag na hindi ako lumusong dyan. Nasa barangay Bugnay tayo dito sa tama ba Kuya Sanchi? Bugnay? Oo, ito Bugnay. Barangay Bugnay, Bagahabag. Solanon, Nueva Vizcaya. Teka lang. Teka lang Kuya Sanchi. Kasi kami pumunta kami dito para manguha ng mga tulya. Tulya. Sa Ilocano, binnik. Bignik? Bingnik. Explain mo nga kuya kung bakit may electric fan Ito ka. gagamitin namin panguha. Para mas pangsala, para mas mabilis. Saka masasala mo, mapipili mo, hindi mo kuha maliliit. Alam mo na-excite ka, alam mo kung bakit? Kasi mamaya, ang gabi, magto 2x2 ka eh. Parang masarap yun isabay sa 2x2 tsaka humihigop ka ng sabaw. Yeah. Panghang. Tulya naman para sa mga buntis din sa magpapasuso Mahal. Papasuso lang ako pero hindi ako buntis. Tutulong tayo kumuha sa kanila ng tulya. At alam nyo ba, na ang buhay ko dati sa probinsya, nung ako'y maliit pa, mga ganyang kaliit, ay buhay namin ang kumuha ng tulya sa mga sapa dati para ulamin namin. Ganyan kasimple ang buhay namin dati. Nakakatuwa na ngayon ay mababaw. ginagawa natin. Tinatangay ako. Memories bring back yeah. Pwedeng ano yun pwedeng paahin yan gamitin mo yung paa mo pang dukot tingnan mo laki di ba? Ang dukot pwede pa. Medyo ano lang to the hard way kasi hindi natin nakikita yung tulya ito tulya to yan. Naalala ko dati yung vlog ko sa Pangasinan yata yun, kumuha naman kami ng mga kuhol sa palayan. Bro, saan yung mga ano natin bro, mga epektos natin? Marami na kaming epektos pero wala pa rin epekto. Kay Jasper lang yan Oy, pakilala kita muna bro, si Jasper, kaibigan ko, isang native. Igor at ikaw bro, no? Kitang-kita niya naman sa kanyang kagabuhan, sa kanyang mata, sa kanyang ilong, sa kanyang noo. Native Filipino. Igor. All around talaga si Kuya Sanchi. Apakasarap na magkaroon ng isang Kuya Sanchi sa buhay, no? Indeed. So itong lugar na to ay talagang puntahan din pala dito ng mga lokal para gawin yung mga ganito yung pamumulot ng mga tulya kung tawagin. Sa amin sa probinsya namin,
sa Aklan ay kagoko ang tawag namin dyan. Pwede to eh. Pwede kainin to eh. Wala akong kausap. Agurong. Lagay mo dyan. Jasper Sniper. Let's go. Halika na dito. Maligo ka na. Sayang yung chance ba na mag-enjoy ka. Napakasimple na lutuin yan. Ano lang yan. Talbos na malunggay lang yan. Tsaka ano, yung gigisa mo lang. May luya. Uy, isang peraso. Tuntuan na. Lagyan natin ng sili para masarap. Maangang higup-higup natin mamaya. Lunch na tayo. Labas na yung lechon. Ang ulam nyo. Papaitang. Ay, masarap yan. Kaso bawal na sa akin yan. Meron ako lechon dito. Siguro kung magsimula ka dito ng maaga-maga, tanghali, ang dami mo nang... Marami na. Parang gano'n marami na. Break time muna. May bahon kami. Mahal yung lechon. Yan. Sarap ng lechon namin. Bro, kain na bro. Kain ka na hanggat malutong po yung balat. Oo, kubuhin na lang tayo. Marami tayong kasabayan dito kumakain. Ano? Lahat to mga kasama natin dito sa likuran. Yung mga kasabayan nating namumulot ng tulya dito. Kukunti pa lang yung nakukuha natin. Parang lang yata sa akin pa lang yun. Gusto mo swap? Ulam? Lechon? Bakit? Sardinas lang? Kumain ka ba sardinas? Ano masarap yung papaitan nito? Kaya mo nito? Si Jasper, kapitbahay namin to. May tindahan sila. Lagi namin sila inutangan. Nanay niya. Sa loob lang naman ng isang araw. Tapos kinagabihan, babayaran na. Kung ba ano yung pangangailangan namin na, bili ng soft drinks, bili ng ito. Takbo nun, nasa babayaran naman. Updated naman kami sa bayad, no? Hindi. Hindi? Hindi. Lo. Ang dami na nilang na napulot. Walang basuran dito. Ibig sabihin, yung mga lata ng sardinas na to na ulam namin ay uwi to ng alitap-tap. Hapunan, pulutan. Pulutan. Pahinga lang ako. Mamaya, bibisita tayo sa kaibigan natin. Hi bro. Si Bro RC, niluluto na yung tulya na kinuha namin kanina. Kukuha lang kami ng daon na malunggay. Dali mo sa kanila to bro. Buong yan. Mga malis na. Ang malunggay ay isang uri ng gulay na marami kang makuha ang bitamina. Igigisa lang natin yan. Tsaka lalagyan ng luya at kung ano ng mga spices at yung gulay ay yung malunggay. Isang punong malunggay ang ilalagay natin dyan. Ako magluluto. Habang in-enjoy ko ito, napakagandang view dito. First time namin magluluto ngayon dito. Habang nagluluto, ito yung nakikita ang view. Bata. Si Siweng ang magta-taste test. Sabihin mo yung totoo. Kulang pa. Kulang sa alat. Sa alat. Naalala ko dati nung simula pa lang ng aking mundo sa pagbablog, may sarili akong alatires na tinatambayan. Saan ako nagsimula lahat? Bumuo na ang pangarap sa mundo ng pag-YouTube. Doon ko nakilala yung sarili ko. Nasa ganitong linya pala ako ng pag-YouTube sa ilalim ng Aratiles. Pero wala na yun. Natupok na yun ng bagyo. Please don't beat around the bush, and I don't wanna push, but you're making this hard. I know something's going on. There's dishes in the sink and trash in the front yard. Balik tayo kung saan tayo nakakaramdam ng katahimikan at kapayapaan. Tell me, what can I do? Welcome back ulit dito sa Camp Johnny Hoy. I'm tired. Hindi mo matatawaran yung ganda ng lugar na to, lalo na kapag palubog na yung araw. Habang papalubog yung araw, palamig ng palamig.
bigla akong sinipon dito kasi bigla nang lumamig. Welcome back to Camp Johnny Hoy, mga first timers. Payapang hapon, payapang pagsalubong sa takip silim ngayon. Ilang linggo rin na hindi tayo nakabalik dito since na nag-open ang Camp Johnny Hoy. May mga pumupunta na dito. Maraming salamat sa mga tumangkilik at tumatangkilik at sa mga tatangkilik ng Camp Johnny Hoy. Isang lugar na napakapayapa, na talagang kung gusto nyo ng camping, ito yung perfect na campsite na pwede nyo puntahan, na kung saan makakapagpahinga talaga kayo, makakapag-camping kayo ng tahimik, makakapagpahinga kayo ng maayos, at higit sa lahat napakapayapa at napakasarap ng klima dito, lalo na kapag gabi. At sa mga nagtatanong dyan kung bakit ang weird, bakit daw Camp Johnny Hoy ang pinangalan dito sa campsite na to, actually ang totoong pinanggalingan talaga dyan is Camp John Hay sa Baguio. At dahil si Direk Gino ang naka-invento niyan, kaya alam naman natin ang ating kaibigan na si Direk Gino, makulit talaga ang isipan niyan at pinangalanan niya ng Camp Johnny Hoy. Dati yan Camp John Hoy, pero ang pangalan kasi ni Kuya Johnny is Johnny and Hoy. So bakit Hoy and Camp John Hay? Kasi yung Camp John Hay is Americans, di ba? Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa Hoy, di ba? At nagkataon na ang may-ari nitong campsite na to is si Kuya Johnny, kaya at saka Pinoy, edi Camp Johnny Hoy. Pero ang witty ng pangalan, di ba? Hindi pangkaraniwan, pero alam mo talagang henyo yung nag-isip Nakas naman. Direk Gino. Sa init ba naman ng panahon, si Kuya Johnny ay talagang nakakakilos lang dito kapag pababa na yung araw. Kasi nga alam naman natin na talagang El Nino. Ito yung panahon natin na kung summer, doblehin nyo pa yung summer na tinatawag. Kasi talagang extreme heat talaga yung mararamdaman natin. Para sa mga pupunta dito at mga magka-camping na mga magko-couples, ayan, ay meron kayong space dito na ganito na pwede kayo magkaroon ng privacy. Hoping na pumasok na ulit ng tag-ulan, kasi matik yan kapag umulan, malamig na yan. Pero ngayon andun yung kalamigan ng lugar kahit na sabihin mo na summer, kapag nagtago na, unti-unti na nagtatago yung araw, ay unti-unti nang gumaganda yung simoy ng hangin dito sa Camp Johnny Hoy. Kaya kung kayo ay pupunta dito sa campsite na ito, ay siguraduhin nyo na medyo palubog na yung araw para at least pagdating nyo dito ay hindi na masakit sa balat yung init ng araw at medyo hindi na kayo maghahabol ng hininga tulad ko tuwing na naaarawan. So itong lugar na to is anytime ay pwede kayong pumunta dito. Make sure lang na palubog ang araw kasi mahirap talaga kahit saan ngayon mainit. Pwede rin kayong mag-message sa Facebook Camp Johnny Hoy, ay nakalagay dyan sa screen para magpa-book kayo. Actually walang booking, pwede kayong mag-walk-in, pero at least diba, mas maganda pa rin na mag-message muna kayo para at least malaman ninyo kung magkano yung rate ng pagstay dito. Ang rate ng pagstay dito is sobrang pangmasa, mura lang. Kumbaga, sa pag-stay natin dito ay yung mga rate na nakalagay dyan is yan yung tutulong para sa campsite na ito para mas mapaunlad, tulad nitong ginagawa ngayon ni Kuya Johnny na unti-unti na siyang nagtatayo ng mga kubo dito sa bundok. Alam ko na nauuso na ang campsite ngayon kahit saan, pero bibihira lang ang campsite na makakakuha kayo ng tamang pahinga. Napakahalaga kasi sa isang campsite yung o sa isang nagka-camping yung magkaroon ka ng katahimikan, kapayapaan at sapat na pahinga. Sa mga susunod na araw babalik tayo dito kasi parang gusto kong gumawa ng schedule na parang kung pwede every 2 weeks ay mag-overnight tayo dito sa Camp Johnny Hoy para at least meron tayong reset ba para gawin yung mga bagay-bagay sa buhay. Kasi nga nabibisi tayo, marami tayong mga inaasikaso ngayon, kailangan talaga na merong tamang pahinga. Yung pahinga na hindi lang ba
itutulog mo sa mga bahay nyo, sa base camp. Iba pa rin yung talagang natutulog ka ng ano eh, ng alam mong nasa gitna ka ng magandang lugar. Katabi mo yung mga kabundukan, yung may inaabangan ka ng paglubog ng araw at mayroon kang ring inaabangan na pagsikat ng araw. Iba yun. Di mo pwedeng ihambing yun sa tinutulugan mo naka-aircon. Para sa akin yun tulad yan napakaganda. Napakaswerte na natin na mayroon tayong lugar na napupuntahan para maramdaman yung ganito. Kahit di nyo sabihin sa akin, lahat ng nanonood ngayon, lahat tayo mayroon tayong mga dalahin, mayroon tayong mga bagay na gusto natin takasan kahit pansamantala. Walang exempted doon, aminin nyo, di ba? Kaya ako ganito sa inyo, kung saan wala kayong marinig sa akin kundi ang bukang bibig na gusto ko lagi ng kapayapaan ng puso at isipan. Napakahalaga nun sa isang tao, napakahalaga nun para sa'yo. Huwag mo sasabihin sa akin na wala kang dalahin sa buhay, ni konti. Lahat tayo meron nun at lahat nasa sa atin kung paano natin i-handle yung mga ganyang bagay. Haharapin mo ba? O tatakasan mo ba? Ipapanalo mo ba? O hayaan mo na lang ipatalo yung ganyan? Ang kalikasan, alam nyo, malaking tulong yan para makapag-isip tayo ng maayos. Isang lugar ng ganito, ang kapayapaan ng lugar na tulad ng ganito ay isa sa mga paraan para tayo makapag-isip ng maayos, makapag-desisyon tayo ng maayos, makapagpahinga. Ako hinihikayat ko kayo na why not lumabas ka dyan sa mundo mo paminsan-minsan, kahit sabihin mo once a month gawin mo yung outdoor na ganito, yung pagka-camping. Malaki ay may tutulong yan sa inyo. Napakahalaga ng kapayapaan sa isang tao. Ang katahimikan ng puso't isipan ay iba kapag nakuha mo siya. Basta usaping katahimikan, sobra yung pagdepensa ko dyan sa katahimikan na meron. Talagang ipaglalaban ko ang katahimikan na dinideserve ko at iingatan ko yun na hanggat maaari is hindi yan pwedeng magulo, hindi pwedeng pumasok ang magulo sa buhay ni Boy First Time. Kasi naranasan ko na yung naranasan ko na itong katahimikan ng lugar na to ang nagbibigay sa akin ng linaw para makapag-isip ng mga bagay-bagay. Nagiging kalmado ang isipan ko, nagiging kalmado ang puso ko, nagiging kalmado ang buhay ko. Please don't beat around the bush, and I don't wanna push, but you're making this hard. Kaya kayo rin, kapag gusto nyo hanapin ng ganitong klaseng kapayapaan na meron ako, though hindi naman perfect, pero mas lamang ang katahimikan at kapayapaan ng buhay ko ngayon kaysa dati. Alam niyo na kung paano. At kung makuha ninyo yun, ito na ang masasabi ko sa inyo. Sabay-sabay natin gawin. Kailangan natin ingatan yung merong kapayapaan na meron tayo. Always protect our peace. Do you feel alone?